Malaki din pala. Kasya ba? Hanggang dun sa ano, hilid. Ayun guys, pasukin lang namin yung bahay ni Ma'am Jo. Wala ka na, ano na siya oh? Kawayan, gagawing poste. Eto, at saka etong frame. Happy Sunday guys! Ngayon maghahatid kami ng gamit dun sa lote, no? Mga gagamitin namin para gagawing lutuan, so abuhan sa Bisaya. Ayan, si Buyo kinuha na ang karumata dun kila ka-shortage, siniram namin. Kasi ito yung gagamitin namin dahil may karga kami. Mahirap magpitbit sa motor. Oh! Asan naman na nataga? Sayang, oh, kinain na ng langgam yung iba. Asan naman na nataga? Sa dalan? Sige lang, pilian. Ayan, at nandito yung tanggalin sana kay makuan man na siya, mulakaw man na. Hukot na nga to. Saktong-sakto yung panahon, hindi siya mainit. Kaya kahit 11 na ng umaga ngayon, pwede namin ihatid to kasi hindi naman mainit. At babalik din naman kami kaagad. Tanggalan muna ni Buyog yan kasi yung kalabaw. Itong kalabaw na to parang hindi marunong huminto, para ilakad pag may naka ano na sa kanya yung karumata. Dito oh, i-parking saan mo na itapad ato. Guys, nandito na ako sa lote at nauna sila Buyog. Nalinis na rin pala to ni Buyog dito kahapon na mawera na niya yung daan. Nauna sila Buyog kasi nagmotor ako at nagpahuli, may nayos ko pa si King. Alas! Asa si Papa? Hoy! Asa si Papa? Baboy! Ayan, ito yung dinala dito. Ito yung kawayan, gagawing poste. Ito, at saka etong frame para dun sa abuhan. Ano ba tawag sa abuhan? Basta yung lutuan. Tapos, nagdala kami ng bunot. Ayan dito. Ito yung sinabi niyang hindi natapos. Nagmower siya dito kahapon. Hindi natapos kasi nagmower pa siya dito sa harap. Uy, nasira na. Nasira na yung gapangan ng upo. So, ito na linis. Saktong-sakto. Oh, mamaya pupunta si Mama. Magsiga daw siya dito. Kasi na ano na yung mga dahon, ay yung mga damo. Pwedeng silaban. Kaso lang yung dito hindi natapos, pero at least ano na yung banda dito na side. Itong dito wala pa naman, hindi pa naman dumamay yung damo dito sa gilid. So, importante lang yung dito sa harapan. Tsaka itong mga dito pwede magsiga ngayon. Dito sa likod, ayan, walang mga matataas na damo. Ay, tignan ko lang pala itong kamote na kinalbo na nibuyog nung nakaraang araw. So, nanguha sila Marilo dito kahapon ng pinakain doon nila sa baboy. Ito na nakat ang pinagkukuhanan nila kasi at least itcha na lang daw nila sa baboy. Kaso lang hindi pa rin makita yung mga ano, kung may yung lupa, kung mayroong bakas na pinagkainan ng daga. Ayan. So ngayon magsisiga kami sa mga damo na nalantaan na ay nag-brown na, nag-dry kasi umaraw naman. Tsaka ito yung dinala na namin dito para pag may time at least nandito na tong gagawin namin.
Ito gawing poste, pahatiin na lang yan. Nga diha makalas ito di ka sulod. Ayan guys, papasukin lang namin tong bahay ni Ma'am Jo. Wala ka, ano na siya oh. Yung nag-crack dati, hindi, kahit tinapala nila, mag-crack pa rin pala yan. Oo, nasa gisa. Uy, ano yan? Tae? Tae no? Puting to. Ha? Suka ng daga. Ah, posible naman nasusuka ang daga dyan. Daga yan. Uy, may kinat-ngat ng daga ah. Dako din ako pumasok. Baka may ahas din. Ano yan? Ngat-ngat? Nginat-ngat ng daga. Pero ang liit lang naman. Pero bakit nginat-ngat yan? So, ang tagal ko na hindi nakapasok dito. Baka wala kayong ahas dyan sa loob. Parang may tubig na ano dito. Ayan. Hindi, ayan tubig. Kagaya yung nandito eh. Oh, tae! Pusa? Pusa. Wala na siguro pusa dito. Oh. Ganyan siya, itsura niya eh, ganyan. Ito din. Oh. Saka ito oh. Ata ka ng ano? Hindi naman makakapasok ang aso dito kasi sarado naman yan. Pusa pwede pa kasi maraming ano dyan. Pero hindi naman mamahay ang pusa dyan. Dito. Walang ano dito. Dyan lang eh. Wala kayo ahas dito. Baka mamaya may ahas dyan sa gilid-gilid. Malamig pa naman yan. Baka may ahas dyan sa likod. Pero hindi ko alam kung ano yan. Dumi ng daga. Kaya yan. Check lang namin baka may ahas siya na nakalunod. Wala naman siguro. Kasi itong ano ito mainit dyan ayaw, hindi papasok ang ahas dyan. Ano yun, yung mga pako? Agraw. Agraw. Ano kaya ito no? Dumi ng daga kaya to? Yan to. Saka maraming mga tae-tae na butiki. Sa taas. Wala okay naman. Walang mga spider. Wala mga cobwebs ba? Pero yung sa atin, ang dami ka agad. Kahit naalis ko siya pag napunta kami dito, pagbalik ko meron na namang cobwebs. Pero dito wala, no? Hindi pala nagbabahay ang mga spider sa ganito. Ayaw, open lang kay init na. Dito rin ang daming tae ng butiki. Tae ng butiki. Kaya naman walang ahas. Mga damo ng nag-cutter siguro. Nagtalsikan. Aalisin na ni Buyog din yung mga kahoy dyan para iwas yung ahas. Kasi basa pa naman siya. Para matuyo, masibak niya pagka tuyo na. Kahit dito ay mga buo pala itong yung sanyog. Inighangin, mabali na. Masad kayo ko. Masad kayo ko makin. Wala na itong hotel. Masad kayo ko makin. Dauban na lang na. Hello. Pero basa pa. Lily. Hindi pa sapat yung init na para matuyo sila. Kasi iinit. Tapos uulan agad.
Pag ganyan siya, mabilis lang matuyo yan. Etong mga kawayan na yan, Benny, pwede yan gawing poste? Para sa, buhan. Magikot-kot o balang to. Hindi pa namin magawa yung ano ngayon kasi nagpa-order pa lang ako kay Nunoy ng buhangin. Bukas niya daw dadalhin kasi sinulog ngayon sa amin. Manunood sila ng sinulog. Andun sila sa palengke ngayon. Balagtok. O, ayan na ko na. Malaki din pala. Kasya ba? Hanggang dun sa ano? Kilid. Hindi, dun sa unahan. Ay, tama lang pala. Ayan. Ito yung ganito kalaki siya yung frame nagsukatan namin. Okay naman itong poste mo. Ang taba oh. Ano? Oh. Di ba ito masyadong malaki? Malit lang yan. Lang yan o. Kasi ito yung dala niyo dito. Yan yung gagawing ano eh, poste. Poste dito sa Ng poste. oh. Purmas. Kaya nga. Ito eh, Putulin to. kalahati. Biyakin. Gano'ng kalaki yung kalahati niyan? Ay kahaba. Kahaba. Ano daw? Ang poste is hanggang dito lang. Hanggang dito sa ano? Lubong pa. Oo nga. So, pagkatapos, saka gagawa ulit. Kasi, pangit naman kung hindi may uniform ang laki nila. Dalawa. Dalawa? Lahati. So, yan. Sakto lang. Di ba masyadong mataas? Mali, yung maano lang. Mababa lang to dapat. Kasi May ipapatong pa eh. papatong mo dun yung kalan. May kalan pa na ipapatong. Dito kami gagawa na lang. Ang ano pala ganyan, laki ng bilog nito. So kung madala ni Nunoy bukas yung buhangin sa susunod na araw siguro or basta pagka ano madala yung buhangin, wala kasi kaming magagamit na buhangin, makapaggawa na ng poste para dito. Para kasi gusto ko maalis na rin to dito, pati yung mga kahoy na yan. Ay, malapit na yung matuyo. Baka may ahas na dyan sa ilalim. Yan, ito ay silong namin sa, ay babigat pala be, sa kubo ni Ma'am Jo kasi ang gagamit nila to pagka mag-ano pa sa likod oh. Ang bigat. Yeah. Dito sa gilid lang. Ito na sibog-sibog be. Bugat kayo. Ano ba? Padaplin. Para hindi masira. Dahil may mga gagawin pa dyan sa taas oh. Ay hindi sana magabok pa. Pero siraan na pala to. Pero ipapako na lang ulit. Kasi itong sanipa hindi pa nila nalagay eh. Kailangan pa yan ng matungtungan. Para hindi siya totally ano. Tapos yan. Hindi pa naalis ang kahoy pala dito. May dauban na. Nga. Ang laki ng ano nyo oh. Butas. May ahas dyan. Butas ng karayong. Nakalawas na yung alas di alas. Di alas ka na alas di alas. Tama. Alas.
Doon ka sa silong las kayo. Ay, inalis ko yung dito. Ginamit nga pala yan. Be, tinanggal ko yung plastic. Ay, yung coin-over mo. Ay, yung takip na lang na ano yan. Di ba nilagyan mo yan ng ano? Isuksukan mo na. Kay cover. Tinanggal ko. Ayun. Bilis lang naman din pala siya matanggal. Pahay-pahay. Sa kabila. Ayun. Laluma pa kay ko na ni tambako nun Nagpiti-piti sinilaban nila yung daan. Inabot din yung halaka, ang prutas din na ni Kuan, ni JR. Gumapang dun sa ano. Naglinis din kasi si JR. Kahit itong dito, Beo, pag sinindihan mo to, Beo, gagapang ang apoy niyan. Dry na kasi. Mawid sa kabila yung apoy. Kani dagkot di ba? Masunog ni. Eto, ang lalim pa pala ng ano. Hanggang doon sa baba po. Jangan pala yung buhusan. Ayun guys, natumba na itong dito sa baba. Kaya tanggalin na lang lahat ni Buyog. Baka kasi may matumbahan pa pag may dumaan. Ay, malalim naman pala yan, be. Hindi basta-basta na kawawa yung Kuan. Dansones, hindi na nakalaki. Pero maarawan na siya, maano na yan. Makatubo na siya. Panggatong na lang to. Yan talaga siya. So sisirain na lang ng tuluyan tong gapangan ng gulay kasi natumba na siya eh. Tuyo na? Hindi pa. Tuyo na. Pwede na nga masira na nga naputol ka agad. Para malinis yung dito sa harapan namin, tapos kapag-isip ko ano yung pwedeng itanim. Pero tingnan mo tong kamuting kahoy dito, Beo. Parang gusto na rin niyang matumba punta sa kabila. Sabagay may mga laman na to pero maliliit nga lang. Pwede nang makakain. Naman ay bunga tong upo Kaso lang nasira naman yung mga lalaki sila ng konti tapos masira kaagad. Inuuod. Walang fertilizer. Ito, akala ko i-ano mo lang ng itakto bat na grass cutter mo din. Ginamitan mo ng blade or yung nylon lang? Naputol man, maano yun? Malalaki na to Ay, binunot. Binunot pala ng malalaki. Binunot pala ni Buyog yung mga malalaki na. Sabagay mas maganda yung mabunot para matagal tumubo yung damo niya ulit.
Ayun nga no, yung kawayan ni Kamaster to nung nasira yung kanyang bakod. Ay yung nagbakod yung kabila doon ng interling. Tinanggalan niya yung kanyang bakod kasi may bakod na yung katabi eh. Binigay niya sa amin, ginamit namin. Pwede naman siya ikargaw niya balik. Halabi na ipako be oh. Uy, maapakanin mo na nakatihaya. Oh, para dalan sa balay ba? Masugnod man eh. Oh, humok na kayo. Kanilang gagmay. Pwede. Kagaya niyan oh. Nipis na. Ito yung tuyo na. Ito, ang daming pako itong kawayan. Nga naman. Ay, kay pinako pala yan sa master. Pag ito na alis lahat, kitang-kita na yung aking kubo. Yung nipa dun sa taas, hindi na binalik ni Buyog kasi hindi lang 5 beses siya nagbalik niya, laging nababaliktad. Yan lang naman din. Kailangan talaga siyang itali ulit ng maigi. Kaso lang, mahirap akyatin dun sa taas. Kaya hindi na naakyat-akyat ni Buyog. Paano yan akyatin sa taas ba? Palitan. Ngi. Pero bakit yan lang hindi siguro natali ng maigi yan kasi yung iba hindi naman naibaliktad oh. Yung dito sa gilid. Mga pako ah. Lang dami langgam. Yung pinong-pino. Pati itong isa dito sa kuan may pako. Sakto may karumata, pwede ikarga ito mamaya pag uwi. Paibabaw na lang ni. Yung iba lang. Hala, agbaboy dito. Gutom na to. Tanas alas. Nga pala, nakalimutan na namin yung biik. Kaya, itong ba? Itong kabila oh, sa gitna or doon sa dulo. Parang mas maano doon. Naputol na. Yan. Ang lalim pala niyan. Bang. Ayun na. Matumba na.
So yan, nasira na siya. Kailangan na lang alisin tong mga, ay ano yun? Ano yun be? May kawayan dyan. Yan. May nabanggi no? Nabanggi, nakahoy. Tumagapak eh. Ayun guys, uwi muna kami kasi yung mga biik doon baka nagiiyak na yun sa gutom. So eto, mamaya balikan namin maya. At naalis na lahat to. Iwanan muna namin yung karumata kasi nakamotor naman ako kanina pagpunta dito. Magmumotor kami pa uwi. Tapos balik na lang ulit dito mamaya. Ayun guys, ito yung aayusin mamaya. Tsaka masyado pa ding mainit kung magwawalisan ako dito na side para maipon yung mga damo at masilaban. Kaso lang mainit pa masyado kaya mamaya na lang balik namin. Right. Ayan guys, hindi na ako nakasama pabalik kasi nag-iiyak si King kaya naiwan na lang ako at saka gusto naman ni Mama pumunta kasi i-check niya daw yung kanyang mga kamote. So eto si Mama yung nag-sunog dun sa mga dahon, sa mga damo. Tsaka aayusin niya din daw tong mga kamoting kahoy niya kaya gusto niya siya na lang din yung sasama. Kaya hindi ko na lang din sinama si King kasi sayang din naman kung magsasara kami ng tindahan. Kanang mga kawayan mo, kawa na kay mawer na ko na. Ha? Mawer na ko. So ito yung mga palyo na sinira ni Buyog, yung gapangan ng mga upo. Kinarga na pala nila sa Koromata kasi iuwi dito sa bahay. Para gagawin na lang namin panggatong kaysa malanta lang dyan na mabasa sa ulan. So ayan guys, pinagbubunot ni Buyog yung mga malalaki na ang puno kasi mahirap na siyang putulin ng nylon at dahil nylon na yung gamit ni Buyog, pinagbubunot niya muna yung mga malalaki ang puno bago niya i-grass cutter. Sabi ko kay Buyog, linisan pati itong sa harap nila Ma'am Jo kasi para malawak yung malinis, no? Baka kasi may mga ahas din dyan, nakakatakot, kaya pinadamay ko na lang yung sa harap ni Ma'am Joking. Pero itong ibang mga damo sobrang hahaba na at malalaki na yung anong tawag niya, yung puno niya, kaya kailangan na siyang bunutin, hindi na kaya ng mower ay ng nylon. Bali hanggang dito lang muna din sa harap nila Ma'am Jo ang nilinisin. Kasi itong likod, kinuha na rin pati ni Ma'am Jo yung 200 square meters pero hindi pa nasukat. Kaya tsaka na lang yan lilinisan. Ay importante malawak-lawak na yung malinis na hindi na siya masukal. Maano lang siya guys, mabilis lang yung bunutin. Nagbunot ako ng isa kanina kasi mga yan parang may mga buhangin at saka lupa na malambot lang yung lupa dyan. Kaya hindi siya ganun katigas sa bunutin.
Ayan guys, si mama, pinagtatalian niya yung mga kamating kahoy kasi matutumba. Kaya yan, nilagyan niya ng kawayan. Yung sinira, kanina ni Buyog na kawayan, tinali niya yung mga puno. Para hindi siya tumbahin ng hangin. Ayan, natapos din na cut na lahat yung nasa harapan. So, ganyan lang muna yung lilinisan. Ayan yung bato niya sa pang 200 square meters. So, hanggang dyan lang siya. Aantayin na lang to na malanta yung mga dahon. Pagka tuloy-tuloy yung init, mga 2 days, pwede na siyang silaban. Pwede na siyang anong tawag nito, ipunin, tapos sindihan. Yan, may malaking umbok dyan na mga dahon. Ano yan? Puno. Isang malaking puno po yan na dyan namin tinabak yung mga damo dati para pag natuyo, masilaban, masunog din yung puno. So, ayan na guys, sobrang lawak na ng malinis na mula sa kubo namin hanggang dito sa likod ng bahay ni Ma'am Jo. Ayan na, tanggal na yung may mga gumapang na rin dyan na baging. Ang bilis ng mga baging kung gumapang. Tsaka ito yung sa likod, malinis na rin siya. Pero yan, dyan pa yung mga nyug. Ito yung mga puno ng nyug na pinagpuputol nila dati, ginilid lang dyan sa gilid. Ayan, napagod si Buyog. Paupo po lang muna siya dyan. At nagmerienda pala. Kaya natigil. Ayan, nagpaano pa sa kanyang Pepsi. Bitin. Sakto lang, hindi sakto, bitin. Excuse. Ayan, tapos na. Tuloy na ta? Mana naman? Ha? Itong kama? Sapa ka? Karga na daan. Ha? Karga na daan. Ya, asam ko lagi na yun. Gana na. Hindi road right man na. Dito. Magkahoy ka na. Ha? Magkahoy. Kahoy nga. Mangali pa man ito ko kamuti. Nakakita mo ko kung dito sa inang mawiran. Ay, basig nang unod. Basig nang unod. Bigla. Kaya na maweran. Dili, kuhan ka ng mga punuan ba? Sa pula. Alas 4, nagtundang ko, magtumban mo. Wala na, nakatay doon. Karga na lang daw to kasi next time na lang dadalhin ni mama yung kama. Excuse. Una na kong uwi kasi yung baboy kailangan nilang dumede.
Na! Naman. Tinuod ka ng 5 ka bulan eh. Ay, doon na kayo sa naman. Opo mo po niya ka po ito 5 ka bulan. Yan guys, nag-check si mama ng konti sa kanyang kamote. Meron naman siyang nakuhang laman, pero kukonti lang daw talaga yung may laman. Pero meron ng malalaki, meron pang maliliit. So hindi namin alam bakit malaki maliit, sabay namang tinanim. Maraming maliliit pa daw. Tsaka maraming walang laman. Pero at least may nakuha naman siya. Ano na ko? Tang nila, sako. Ayan, pauwi na sila. At least maliwanag na ang kubo nang naalis yung mga damo. Medyo lumuwang siya at lumiwanag.